Hello everyone! Kapag maganda ang weather, lumalabas at naglalakad kami ng aking pamilya papunta sa napakagandang tanawin dito sa amin. Ito kasi mga Germans, kapag maganda ang weather, lalo na kapag summer, mahilig mag-nature walk, mag-jogging, mag-cycling, at mag-hiking. Ini-enjoy kasi namin ang napakagandang tanawin habang lumalanghap ng sariwang hangin. Kita nyo naman guys kung gaano kaganda itong lugar namin. Ayan po, ano po ito, farm po ito ng apple, tapos mga pears, ayan. Malapit na po yung harvest season nila. Ito po, apple po yan. Ninyo, baka hinog na yan. Ha? Ayan, apple. Wow! Yan. Yan guys, oh, ang dami. Wow! Dami apples. Ay! Hinog na siguro yan. Itong Germany ay nabiyayaan nga naman na napakagandang tanawin at iba't ibang klase ng mga prutas tulad ng apples, pears, berries, grapes, plums at iba pang mga prutas. At dito sa Germany, pwede kang mamitas at kumain mismo sa punuan. Pwede ka rin magdala ng ilang piraso o isang supot kung may pahintulot ng may-ari o kaya kung di na pinapansin ng mga may-ari ang puno ng kanilang mga prutas. Ilang taon na ako nakatira dito sa Germany, maniwala man kayo o hindi, marami talagang mga prutas na nabubulko lang sa punuan. Hinog na to siya kasi natanggal na siya. Dali niya natanggal. So ano ko lang, malinis naman ito kasi nasa nasa punuan. Matamis na siya. Para malapit na to siyang ma-harvest. No? Alam niyo ba guys, kahit pa maraming libreng prutas dito sa Germany, maraming mga Germans and other nationalities na namimili pa rin ng mga prutas doon sa supermarket. Kaya naman maraming mga prutas ang nabubulok lang sa mga punuan o sa lupa. Sayang na sayang talaga kapag nakikita mo yung mga prutas na nabubulok lang sa lupa. Max, no? Kung sa Pilipinas pa to, walang masasayang ng mga prutas sa mga punuan. Dahil for sure, matagal lang hinarbis ng mga Pinoy ang mga prutas na yan. Kinuhaan ko rin siya kasi gusto niyang kumain. Ito nga palang anak ko ay mahilig kumain ng prutas tulad ng apple, pears at mga berries. August and September po pala usually ang harvest season ng mga apples and pears dito sa Germany. Kita niyo yan? Puno po yan ng pears or pera sa Tagalog. Birne in Deutsch. Sabi po ni Shatsi, ni Habi, ano daw yan? Good for making juice. Lapit lang, maliit siya. Pero ewan ko kung hinog na ba to, pero sabi ni Habi, good for juice daw ito siya. Yan po. Ang dami. Isa. Hindi pa kayo siyang hinog. Hindi pa ganito hinog. Ibang variant po ito na parang pang juice lang siya. Masarap yun. Hindi lang hinog. Ito naman po, ibang klase naman po ito siya ng birne or pears, peras. Ibang klase siya. Mas malaki siya kaysa sa yung una kong nakuha at nakain. So I think ito, masarap to siya. Good for eating. Try nga, matry nga. Yan. Malaki. Ito nga yung for eating. Masarap siya. Matamis. Meron ding blackberries or bromberries sa Deutsch. Oh, dami. Oh, yan, di ba? Dami. Oh, pwede ko manguha niyan. Hanggang doon yan. Ay. Mapapakain na naman tayo nito. Peras mo. Yan, ang daming berries. Ang dami-daming berries. Wow. Try natin yan, ha? Yan. Masarap yung peras, as in. O ayan guys, marami rin po pala mga blackberries dito sa Germany. Libreng-libre lang po manguha niyan at mamitas. Kahit pa isang plastic o isang basket, walang problema. Mainam na gawing jam itong mga blackberries. Masarap ipalaman sa tinapay, napakasarap po talaga. Malapit rin po pala sa forest itong tinitirhan namin guys. Kaya kapag may bakante kaming oras, naglalakad rin po kami dyan ng aking pamilya. So sa nakikita nyo guys kung gaano kaganda itong tanawin or nature na malapit sa amin. Sino nga naman ang di gaganahan maglakad kung ganito kaganda ang lugar na iyong papasyalan?
Sariwang hangin, tahimik, peaceful, very relaxing na lugar. Ang ganda-ganda sa paningin, di ba? Noon, napapanood ko lang ito sa mga international movies or nakikita ko lang sa mga wallpaper sa computers. Pero ngayon, personal ko na nakikita at napupuntahan kasi malapit lang po ito sa amin. Laki ng mga puno dito. Super laki. Ilang taon na yan. Siguro mga 100 years na. Malaki po talaga. Kaya naman, isa ako sa maswerteng Pilipina na napadpad dito sa napakagandang lugar ng Germany. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nilagay niya ako sa napakagandang lugar ng Germany at biniyayaan rin ng mabuting pamilya. Ganda-ganda po, di po ba? Ganda. So hanggang dito lang muna guys. Thank you for watching my videos. Salamat. Bye!